Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y Sa pagpapatuloy ng ating video ay ito na nga ang parang unang LQ ng LC Love Team dahil nga hindi nakapag-reply si Ate Viancy ng ilang araw kay Kalingap Edu dahil nagtatampo pala ito dahil hindi nakadalo ang binata sa binyag ng kapatid ni Ate Viancy. Dahil nung araw daw na yon ay buong araw na naghintay si Ate Viancy sa pagdating niya, ngunit hindi talaga siya dumating kahit na ilang beses daw itong chinat. Nung araw naman na yon ay busy din talaga si Kalingap Edu sa mga ginagawa niya sa kanyang trabaho. Kahit hindi ipahalata ni Viancy ang kanyang sama ng loob at pagtatampo, ramdam talaga ito ni Kalingap Edu kaya naman sinusuyo niya na si Ate Viancy. Sorry na. Nabawi ako. Galit ka ba? Hindi. Ramdam ko eh. Ang dami po kasing ginagawa ko nun. Alam niyo na po, may binyagan naman po bagad Oo sa nga. amin. Kaya, syempre po, ako po yung mag-aasikaso at mga nanay. Yung mga hugasin, laging ako hugasin. Sabagay. Hindi po doon natatanggalan hugasin. Sana tinawag mo ako, no? Hindi na nga po kayo nakapunta. At di ka kasi nag-chat. Di ka Kakailaw talaga. sabi na po ako nun. Sorry na. Kaya naman pala nagtampo si Ate Viancy dahil kahit ilang chat na daw siya ay hindi talaga siya pinuntahan ni Kalingap Edu. Kaya naman nagtampo siya at ilang araw din siyang hindi nakipag-usap ng maayos kay Kalingap Edu. Alam naman din ni Kalingap Edu na kasalanan talaga niya na hindi siya nakapunta dahil pinangako niya yon noon kay Ate Viancy na talagang pupunta siya sa binyag ng kapatid nito. Kaya naman nagsorry talaga siya kay Ate Viancy na ganun nga hindi siya nakapunta at nagsorry siya dahil sa mga nagawa niya. Matyagang nagsasorry si Kalingap Edu kahit na medyo hindi siya nililingon ni Viancy dahil talagang nagtatampo pa ito. Ngunit sabi niya na okay lang daw yon kahit na ang kanyang galaw ay hindi nagpapakita na okay siya. Kaya hindi siya tinatantanan ni Kalingap Tampo. Edu. Ayos lang po yun. Tapos naman na po. Tapos na. Ang mahalaga po, nabinyagan na po si baby. Buti nga yun. Nagkita na rin naman na po tayo. Kita na. Opo. Saya na. Alam ko naman po na may schedule po kayo kay Kuya Rab po minsan. May mga din po kayo pinagkakaabalahan. Sana po paglingap. Oo Pero nga mas eh. importante po yun. Importante ka rin naman eh. Gusto ko nga sanang magpa-excuse eh. Kaso nahiya ako. Sorry. Nahiya ako magpa-excuse. Ayos lang po yun. Ayos lang po yun. Masaya na ako po na ganun. Na naglilinga po kayo. Kesa naman po Hindi nga eh. Iba yung sinasabi ng Napaka-maalalahanin at maintindihin talaga ni Ate Viancy dahil naintindihan niya na gano'n naman na meron ibang tungkulin si Kalingap Edu sa kanyang trabaho dahil nga naglilingap sila sa ibang mga tao at ang kanilang mga beneficiaries. Talagang kailangan din siya ng ibang tao kaya hindi may iwasan na may mga time na hindi talaga siya mapupuntahan o mauuna ni Kalingap Edu. Kahit daw na gusto man siya puntahan ni Kalingap Edu ay wala din talagang choice ang binata dahil importante nga ang kanyang ginagawang trabaho at nahiya daw siya na magpa-excuse sa kanilang paglilingap.
At nakakatuwa din si Viancy dahil sinabi niya na mas importante ang kanyang paglilingap kesa sa ibang mga bagay dahil mahalaga na makatulong talaga sa kapwa at may mga bagay na kailangan talagang isakripisyo. Nakalungkot. Kanina pa po kayo dyan? Sa labas? Medyo. Nihintay ka namin eh. At gusto kitang makita. Pasensya na po. Kumpleto po kasi kami ngayon yung subject namin kaya hindi pa ako nakalabas agad. Okay lang naman kasi kahit anong oras ka naman lumabas. Naghihintay naman ako. Buti nga, nakita ka naman namin agad. Saka, hindi lang naman yun ang kaya kong hintayin eh. Ano po yun? Ano yun? Tinatanong pa ba yan? Hindi ikaw. Ano po ba? Anong klaseng tanong yan? Papahintay ka pa ba? Tingin ka nga dito. Babasa na po ata sila. Ha? Babasa na po ata. Hindi na nga natago ni Viancy ang kanyang mga kilig at ngiti sa mga pagsusuyo sa kanya ni Kalingap Edu dahil sinabi niya na hindi daw talaga siya agad noon makakalabas dahil kumpleto sila noon. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu na okay lang daw yon dahil kahit ano pang oras siyang lumabas ay talagang hihintayin siya nito at hindi daw siya dapat na mag-alala dahil hindi lang yon ang paghihintay na kaya niyang gawin dahil may iba pa siyang paghihintay na kaya talagang gawin. At ito nga ang paghihintay ng matamis na oo ni Ate Viancy at kapag ito ay nagpapayag na magpaligaw sa kanya. Kaya naman kinilig si Ate Viancy sa mga salita Naghihintay ito. po tayo. Bihira lang to. Bihira lang kita makasama dito. Gusto ko lang sulitin. Ganda dito. Ganda dito. At saka mapresko po. Hmm. Kayo po, kamusta naman po kayo? Ayan. Ito mga nakarang linggo. Medyo nag-overthink ako eh. Oo nga. Diba? Kasi, yun nga, kagaya nga nung sinabi ko kanina, dahil di ka nagparamdam masyado, napaisip ako kung ano nangyari sa'yo. Kala ko napaano ka na eh. Pupunta na sana kita sa bahay niyo. Grabe na po kayo. Tanda ko na po. Nagpamiss lang po ako. Grabe ka ah. Joke lang. Joke lang po. Di magandang biro iyan, ang pamismong yan. Nag-e-enjoy talaga sila sa pag-uusap sa tabi ng dagat dahil medyo matagal-tagal na nga simula noong nag-usap sila sa tabing dagat dahil sunod-sunod nga ang kanilang mga out of town na trip at mga vlogs na ginaganap sa ibang lugar, mga paglilingap kaya naman hindi na sila nakakapunta doon sa gilid ng dagat at makapag-usap-usap. Kaya naman sinusulit din talaga ni Kalingap Edu ang pagkakataon ngayon. At sabi din niya na totoo na nag-overthink siya ng mga nakaraang araw dahil nga hindi siya sanay na hindi na sila nag-uusap ni Ate Viancy. Makikita talaga na napapalapit na rin talaga ang dalawa sa isa't isa. Huwag mo nang ulitin. Kung gusto ko po. Kung gusto mo, siya nga pala. Sinusimula na yung bahay niyo. Congrats. Kaya nga po. Thank you po. Kila Kuya Rab. Congrats. Sitin ko. Grabe, sisimula na yung bahay niyo. Ang laki na. Ang laki-laki. At sigurado, kasya doon kahit dalawang pamilya. Kasyang-kasya kahit dalawang pamilya. Kahit sumama pa nga ako doon eh, kasya pa rin. Namiss niyo po ata yung kamay ko. Ah. Oh. Miss na miss. Bakit? Sige na po. Bakit? Ano? Thank you din. Inopen na nga ni Kalingap Edu ang usapan tungkol sa bagong
bahay nila dahil nalagdagan na daw ang lupa na sakop nito. Nalagdagan ito ng another 100 square meters na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Kaya naman nagpasalamat si Ate Fiancy at hinawakan ni Kalingap Edo ang kanyang kamay upang makipag-shake hands. At hindi na nga ito agad nabitawan ni Kalingap Edo dahil namimiss niya na nga talaga si Fiancy dahil matagal na silang hindi nagkita at nagkaroon pa sila ng alitan sa pagkita ng dalawa dahil hindi sila masyado nakapag-usap sa mga bagay-bagay at magpapatuloy pa ito sa ating susunod na video. Ngayon'y after Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancy. Hanggang sa muli. Bye! ngayon'y abot